Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa kabila ng pangyayaring nagaganap po sa ating panahong ito, ang ating Diyos ay mabuti. Ang buong mundo ay nababalot po ng takot dahil po sa tinatawag po nating COVID-19. People of the world watching the news updates of the virus every day. Alam po natin na walang sinisino ang virus na ito na pwedeng maapektuhan. Mayaman man o mahirap, sikat o hindi, bata man o matanda. Dahil po sa enhanced community quarantine ang ating bansa at ang buong mundo ay nakakaranas nito, ang ating church gatherings ay ipinagbabawal muna sa panahong ito, mga kapatid. Subalit hindi po natin pwedeng itigil ang paglilingkod sa Diyos. May mga paraan pa rin po tayong ginagawa kahit naka-home quarantine dahil po sa COVID-19. Ganun pa man, mga kapatid, ito po ay nagdudulot ng positibong pagkakataon para po tayo ay magkaroon ng tunay na bonding sa ating pamilya at magkaroon po na tayo ng tinatawag po nating family altar. Spend time quality with your family, ika nga, mga kapatid. Ito rin ay panahon para i-evaluate po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa umagang ito, ano man po yung ating pinagdadaanan sa kasalukuyan, alam po natin kung sino yung Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Psalms 100 verse 3 rather. I know the Lord is God. He is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Ito po ay binabanggit ni Haring David para maintindihan lang po natin na tayo po ang pinaghaharian at ang Diyos ang siyang may gawa sa atin. Ang tanging susi po ng kagalakan ay ang mayroon tayong kaalaman patungkol po sa ating Panginoon. Tama po ba? Spiritual knowledge is necessary to every Christians to fight against the fear na mayroon po tayo ngayon. Bring back who is God. Put your senses that He is still in the throne. Ano man po yung pinagdadaanan natin, alalahanin po natin ang bawat pangako ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po tayo iiwan o pababayaan man. Kailangan po nating dumulog, mga kapatid, at manalangin sa Diyos na ang lahat ng ating karaingan ay Kanya pong maririnig. Ang ating pamahalaan po ay nanawagan na ang linggong ito ay idiniklara na linggo ng panalangin sa bawat churches. Today is March 22, 2020, mga kapatid. Kailangan po tayong dumulog at kagaya nga po ng sinasabi sa aklat po ng 2 Chronicles chapter 7, it is all about the temple of Solomon dedicated to God. At pagkatapos ng kanila pong paghahandog at selebrasyon, ang Diyos po ay nagpakitang muli kay Solomon at sinasabi po ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 12, the Lord appeared to him at night. I have heard your prayer and have chosen this place for myself as temple for sacrifices. Ang ating pong topic sa umagang ito, the sacred place, the temple. The sacred place, the temple. Ang sagrado o banal na lugar po, mga kapatid, ay dahil po sa pagpili ng Diyos na banal. Nagiging banal lang po ang isang lugar kung ang banal na Diyos ay nananahan sa lugar na ito. King Solomon and the people offered sacrifices before the Lord that the Lord will dwell in the temple that Solomon ay siyang nagawa nito. Sacred place is the people chosen by God. 2 Chronicles chapter 6 verse 6, but now I have chosen Jerusalem for my name to be there, and I have chosen David to rule my people Israel. Isang pabor po na piliin ng Diyos na tayo ay gawing templo ng banal na Espiritu. Apostle Paul stated in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is, whom you receive from God? Sa madaling salita, salvation is eternal as God's throne and work out the giving gift for His glory. We are responsible kung ano po ang binigay ng Diyos sa atin
At ito ay ang ating katawan na pinanahanan ng banal na Espiritu, sapagkat ang ating katawan ay isang banal na lugar para sa Diyos. Secret place is where God dwells. Last Sunday po, pinag-aralan po natin kung sino po tayo. We are not ordinary people. We are extraordinary people of God. Sa context na ito, ay nagpakita ang Panginoong Diyos at nagbigay po ng instruction to the whole Israel that they must obey, so that the name of the Lord will be there in the temple forever. Again, God spoke to Solomon about who He is. In 2 Chronicles chapter 7, 13 to 16, ito po yung ating passage na pag-aaralan. And in verse 13, sinabi po ng Diyos na siya ang may kontrol ng lahat ng mga bagay sa kalangitan at anumang bagay sa lupa. At ito ay mararanasan po natin kung tayo po ay susunod at mananampalataya sa tunay na Diyos. Nais po ng Diyos na ipabot kay Haring Solomon kung ano po ang dapat gawin upang manatili ang presensya ng Panginoon at ang pangalan doon sa templong iyon. Kung sila ay susunod na kagaya ni David. And God gave instruction to Solomon and the chosen people. Number 1 pong instruction dito na makikita po natin na binigay po ng Diyos kay Solomon, humble before God in verse 7. Ang nagpapakumbaba ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang nagmamataas ay binabagsak ng Panginoon. Ang nagpapakumbaba ay tinataas niya. Isaiah 66 verse 6, sa lahat ng bagay ang may likhay tao, ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ano ang uri ng tao na mahal sa akin at nakakalugod ay ang habag at mababang loob. Sa aking salita, sila ay may takot. Ibig sabihin po, yung tao pong may takot, ito po yung mayroong mababang loob na siyang nagpapakumbaba, kayang sumunod sa Panginoon. Kagaya ng isang disipulo na ang sinasabi ng Diyos, they are my followers, they are my disciples. So tayo po ay mga disipulo ng Panginoon na kaya po natin magpakumbaba at sumunod. At sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus doon sa sermon sa bundok, ayon po sa Matthew 5 verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pangako ng Diyos. Pangalawa po na sinabi ng Diyos kay Solomon, pray to God. Manalangin. Ang panalangin po mga kapatid ay dapat lifestyle na po natin ito. At dapat palagi tayong manalangin at magpasalamat sapagkat sinasabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Isaiah 58 verse 9, sa araw na yaon diringgin ni Yahweh ang dalangin ninyo, pangako'y pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung ating titingnan, napakaganda po, tutugon agad ang ating Panginoon. Subalit yung kasunod na praise dito, kung titigilan ninyo ang pag-aalipin at pasaway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. So sa madaling salita, hindi po didinig o hindi po didinggin ng Panginoon o hindi tutugon ang Diyos kung tayo po ay hindi titigil sa pag-alipin at pagpasaway sa Kanya at yung mga masamang salita ay lagi na naririnig sa atin. Sa madaling salita, ito po yung templo ng Diyos, yung ating katawan ay templo ng Panginoon sapagkat ito po ay banal sa harapan ng Panginoon. Ano-ano po ba ang dapat nating ipanalangin? Ang ating pamahalaan, sinasabi ni dideklara na ito po ay Sunday na dapat na manalangin. Ipanalangin po natin ang ating bansa, ang ating presidente, ang mga namumuno sa ating bayan, simula po sa mga maliliit na pamamahala, mga kapatid. Ipanalangin po natin ang ating po mga sundalo, kapulisan, ang ating mga nurses at doktor, ang ating po mga magsasaka kung saan po sila po yung mga nasa frontline na nakikibaka laban po sa kasalukuyang problema ng ating bansa at buong mundo. Opo mga kapatid, tayo po yung pinagsasabihan ng Diyos. The Bible says, if my people will humble and pray, God will answer. Mga kapatid, may kapangyarihan po ang ating mga panalangin. Ikaw ang inasahan ng Diyos na tatawag sa Kanya para po sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa.
Tandaan po natin, sinabi po ng verse 13, sinasabi po ng Diyos, kontrolado niyo po ang lahat. Kontrolado niya ang lahat ng bagay sapagkat kaya niyang buksan at isara ang kalangitan. Kaya rin po niyang maglagay ng anumang salot, problema, kaya rin po niyang alisin ito sapagkat siya ay makapangyarihan. Pangatlo po, seek God. Hanapin po natin ang katwiran ng Panginoon. Jeremiah 29 verse 12 to 14, then you will call upon me and come and pray to me, and I will spend to you, and I will listen to you. You will seek me and find me when you search me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore you from captivity and gathered you from the nations and places to which I have banished you, declares the Lord. I will restore you to the place from which I have sent you into exile. Sinabi po ng Panginoon ito para maunawaan po natin na kung tayo tatawag, lalapit at mananalangin, siya'y magikinig. At kung hahanapin po natin siya ng buong puso, matatagpuan natin po siya. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:33 verse 33 to 34, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, dito po ay inaasahan tayo ng Panginoon na hayaan natin na yung problema ay problema sa kinabukasan sapagkat tayo po ay mga anak ng Panginoon. At ilagak lang po natin, unahin po natin ang Diyos, unahin po natin ang katwiran ng Panginoon. And all these things, lahat po ng pangangailangan ng kanyang mga anak ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa kasalukuyan nating kalagayan, ang tao po'y nagpapanik. Ang inaalala po nila ay ang kanilang sariling buhay. Pangangailangan sa katawan, pagkain, kalusugan, kapritsuhan, and fleshly desire. Yung pong pagnanasa sa kanilang sarili, immorality. Ang katawan po ay tirahan ng Diyos na banal. Sabi ng Diyos, be holy because I am holy. Ang ating katawan po ay dapat maging banal sa harapan ng Panginoon. Huwag po natin gamitin ang ating katawan sa immorality at sa mga bagay na hindi mabuti para sa Panginoon. At ang pagiging banal sa Diyos ay ang pagiging malinis sa pamagitan po ng paghingi ng tawad at pagtalikod sa kasalanan. Tayo po ay hindi banal. Nagiging banal lang po tayo dahil kay Kristo na siyang nananahan sa atin. Pang-apat pong sinabi ng Diyos kay Solomon, repent to God. Talikuran ang kasalanan. God's greatest desire is to forgive His repentant people and heal their land, home, dwelling place of God's people. Mga kapatid, heal their land means deliverance from drought, famine, and disease, as well as the backsliders back home in God's presence. Sa madaling salita, ito po yung nais ng Panginoon. If we humble ourselves, pray, at tayo po ay tumalikod sa kasalanan. 2 Chronicles 30 verse 9, kung kayo'y manunumbalik sa Kanya, ibabalik niya ang inyong mga kasamaang nabihag sa ibang bansa. Mahabagit, mapagbigay si Yahweh at di kayo itatakwil kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Sa madaling salita, ang Diyos po natin ay mahabagit, mapagbigay. Hindi ho tayo itatakwil kung tayo po ay babalik loob sa Kanya. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 7:10, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanglibutan ay umahantong sa kamatayan. Dalawa pong bagay ang nais po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Atin pong tandaan, ito po ay sinasabi ng Diyos sa verse 17 to 18, kung lalakad tayo sa katwiran ng Diyos, ay magiging matatag at pagpapalain. God speak about law of cursing and blessings. If we obey God, He will bless us. If we disobey God, curses will come into us. Ngunit kung hindi talaga tayo susunod, sabi sa verse 19 and 20, the temple ay matidestroy at kahihiyan ang mararanasan sa buhay po natin. Pag ginamit po natin ang ating katawan sa hindi mabuti, dahil ito'y templo ng Diyos, tayo rin po, mga kapatid, ay mapapahiya, masisira po tayo. Tayo po ay mga anak ng Diyos
At kung tayo po ay nagkakasala o nakakaranas man po ng iba't ibang pagsubok, lalo na po sa ngayon nakakaranas po tayo ng salot na dulot po ng COVID-19, gayon po tayo dapat lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ang templong banal ng Diyos at minsan pa ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Na tayo po ay, kung tayo po ay lalapit, magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ang kanyang katwiran, at tayo po ay makakaranas po ng kahabagan at tuluyan na po tayong pagagalingin sa ating pinagdadaan. Amen po ba? Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po napagpala kayo ng mensahe ng Panginoon. Dahil po, kasaan man po tayo naroon, gamitin po natin ang ating buhay, gamitin po natin ang ating pangingilin sa ating pong tahanan dahil makakuha po tayo. Huwag po natin hayaan na makontaminate ang ating sarili, ang ating buhay sa mga bagay na pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon. To God be the glory at